Purihin po, Panginoon, isang masaya at maligayang bagong taon. Welcome to 2026 sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito tayo ngayon sa Santiago 3:1 hanggang 12. Ang dila. Mga kapatid, huwag magangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong nagtuturo ay hatulan na mas magpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling na saan man natin naisin. Ganon din ang barko. Kahit na napakalaki at itulak ng malakas sa hangin, ay naibabaling ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Malaking bahagi na ang katawan, ngunit napakalaki ng mga pinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano nagpapadagdag sa isang maliit na apoy ang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, siyang daigdig ng kasabaang nagpupuri sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ng ang lahat ng buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at papaamo naman ng tao. Ngunit wala pang nakapagpaamo sa dila. Ito ang kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakakamamatay. Ito rin ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panalait sa lahat ng taong nalalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nanggagaling ang panalpapupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa isang bukal at tubig sabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makapamunga ng puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig sabang sa tubig ng bukal ng tubig alat. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang salita ng Diyos.